ng tao, siyempre, marami po tayo nakakasalamuha, pero bagaman sumilang po tayo sa espiritu, kaya po natin makokontrol kung maaari lang sa ating mga sarili. Kasi ang kalaban po natin talaga yung sarili natin eh. Hindi ko naman po masasabi na perfecto ako, pero may kilala po akong taong perfecto. Ayan po ang Panginoong Kristo, na kailangan sa sinabi natin Kristo, na maglarawan po sa atin at maging moral, na kailangan. Hindi ko po sinasabi na magpapaka-perfect ka ng gusto, pero kailangan po natin, kasi sabi ni Lolo, binigay po sa kanyang karunungan, at tinanggap niya ang karunungan kasi bilang sugo siya. Hindi man po natin siya mapantayan, pero kailangan daw mangyari, mahigitan pa natin. Kasi sapat na tayo po mga guro para magturo sa ating mga kapatid eh. Kaso nga lang po, sana yung mga tinuturo natin, yung hindi po parang po sabi ng kapatid na unang nagsalita, hindi po pakumbari o parang tinatawag na papaimbabaw, yung parang magbulaan, yung mga mabulaklak po na salita. Kumbaga sa tao na meron tinatangi na babae, siyempre pangangapuan mo yan, kung ano mga sasabihin mo. Ang kaso nga lang po, sablay pa rin tayo sa harapan ng Diyos kasi nagkakamali tayo, nagkakasala eh. Pero kabilang tinawagan tayo bilang makasalanan, ang Diyos po kasi mapanibuguin yan eh. Ibig sabihin ng panibuguin, nagseselos po yan. Kasi minsan nasusunod natin ang kalooban natin at hindi ang kalooban niya. Kaya maninibugo po talaga yan at magseselos yan. Ganon din po sa mag-asawa. Kasi ang Diyos po natin, kahit di po sa material, spiritual na, sa spiritual po, ang asawa po natin, katipan natin ng Diyos. Kaya kung ano daw po ang ginagawa natin sa ilalim ng araw, wala po lahat kabuluhan yan. Kasi kaya tinasabi na mawawalan ng kabuluhan. Biruin mo, binigyan tayo ng 6 na araw, gagawa tayo. Pagkatapos po natin gumawa, malulupay pa ang ating mga katawan. Dapat makakalimot tayo. Kasi siyempre yung iba, hindi ko lang po nilalahat. Siyempre payday eh, Sabat po, Sabat tuloy, sorry, Sabado po. Payday, di ba? Siyempre, magkaandyan natin dyan mga tukso eh, andyan dyan na yan. Mga magkakayayaan, yung mga barkada. Siyempre, ang barkada po, kahit nasabihin mo ng kaibigan mo kung ano man siya, malalaman mo po yun eh. Kung talagang nasabi natin, inaangkin natin na may Diyos tayo, Diyos na buhay, dito tayo sumasamba. Pero kung tayo maaagaw sa tukso, ibig sabihin, hindi pa tayo lubos. Hindi pa tayo pure na talagang inaangkin natin na mayroon tayong talagang tinatawag na may Diyos tayo. Dapat po sa atin mismo yun eh, para malaman ng mga tao na talagang nasa iyo ang Diyos. Na mapaglarawan mo sa Kanya at mamalas ang kapangyarihan ng Diyos na yung hindi lang sa pananalita mo, hindi lang sa kilos mo, hindi lang sa tinatawag na yung pagkadisiplina, paano pagpapalaki sa iyo ng magulang mo. Iba na po kasi panahon natin ngayon eh. Sumilang tayo sa espiritu. Magpakita bilang modelo. Ibig sabihin po, yung ngayon na bilang tayo, ang sabi kasi ganito sa kasulatan eh. Ang sabi sa Genesis 1:26, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at larawan. Pag sinabi po ang paglalang, ganito po ang paglalang eh. Hindi po kung sinabi yung paglalang, gagawa tayo ng yung tinatawag na, ang Diyos kasi makapangyarihan mo talaga siya, naglalang at langit ng lupa at ang tao. Yung sinasabi pong paglalang, yung pananalita po ng Diyos na natuto tayo na kailangan nating maibigay, ma-share sa kapwa natin. Yung paggising nila, yung pagkarinig nila ng tinig ng Diyos, yung po ang ibig sabihin ng paglalang. Yung babanalin mo ang tao at magkakaroon ka ng bunga na tinatawag na spiritual, at kung nagmamaterial man tayo, kailangan din po talaga natin magbunga. Ang una po ang pagbubunga na tinatawag dyan, yung karunungan natin at kapangyarihan natin nagmumula sa ating sarili. Ngunit paano po mangyayari yun kung ang sarili po natin, hindi pa natin, gaya ng nakaraan na sinabi ko, hindi pa po natin nawawala ang ating sarili. Kasi ang kalaban po natin ang ating sarili, yung ugali ng tao. Ayan po ang sakit ng tao. Yung tinatawag na, kahit sabihin na natin, nasabihin natin ng mga sakit dyan, gangrena o mga ketong, ayan po ang sakit ng tao. At ang sakit po ng tao, nagbubunga yan ng, yung ugali po tinatawag ko rin na sakit ha, eto ngayon material. Ang bunga na po tinatawag doon, pagka sumama ka ng sumama at nagpakasama ka, ang mangyayari po sa inyo dyan, magbubunga ka ng karamdaman. Diyan po yung karamdaman na yan, ayan magsisimula ang pagtawag ng Diyos sa atin. Halimbawa, hindi tayo ganito sample. Hindi po tayo magkakasama.
hindi tayo magkakakilala. May taga-Bangkan, may taga-Pandi, may taga-Rosbawat, hindi tayo magkakakilala. Yun po ang unang pagtawag. Siyempre, lahat tayo makasalanan eh. So, magkakaiba tayo ng ugali. Ito na ngayon ang pagbubunga ng ugali mo. Ang pagbubunga ng ugali natin, yung karamdaman mo. Bibigyan ka ng sakit ng Diyos. Binigyan ka ng sakit ng Diyos, makikita-kita tayo. Binigyan tayo ng para magkamit bawat isa. So, siyempre, magkakakilala na tayo. Ang problema ito eh, binigyan ka lang ng sakit, hindi ka pa natuto. Dito ka na gumaling, dito ka nagpatotoo, nakarinig ka ng salita, hindi tumimo sa'yo at hindi na napili ang salita ng Diyos sa'yo. Kaya ang mangyayari sa atin, papaparusahan na naman tayo. Dapat ito ang sasabihin natin sa Apokalipsis 3:19. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasawi at pinarurusahan. Ikaw ngayon magsikap at magsisi. Opo, totoo. Pinaparusahan ng Diyos pagka yung talaga iniibig tayo. Kaso kung sasadyain mo pagkakasal at parusahan ka pa uli, matakot po tayo dyan. Baka mamaya pagparusa natin na lumalapit tayo sa Diyos, na gumagapang tayo, huli na po ang lahat. Baka ang tawag doon, kunin ang kandelero natin at yun na tayo huli. Ang tinatawag ng kapatid natin na tuldok. Ayun po ang masama roon. Kaya sana po wag nawang mangyari. Kaya po sana kung mananalangin tayo, gaya na sinabi ng kapatid, ibigay po sarili nyo, haing andog, na malinas, kaaya-aya sa kanyang harapan, at bukod po ron, na yung kaalit mo, makipagkasundo ka, at ilapat mo daw po ang iyong pinto. Pagkatapos doon ka manalangin sa lihim, at tatanggapin po ang panalangin mo at hindi marireject. Ngunit, kung halimbawa po na sinasabi ng ating kapatid, na ito, patuloy ko muna po. Kasi magkaan tayo muna sa spiritual material. Bawa sa palay. Tatlong klase po kasi sa palay pag nag-aani rito. Yung palay, yung po ang sinasako na mabigat. At yung tulyapis na tinatawag, hindi, bukod pa yun. Yung una, yung palay, di siyempre nasa sako, yun naman lalagay sa sidlan, sa kamada, sa mga kinangaling. Pero yung sumunod na tulyapis, ibig sabihin may laman siya, magaan. At yung ipa, yun ang lumilipad sa malayo. Yun, sabihin na natin yung mga hintil, yun ang mga nandoon sa dulo. At yung mga tulyapis, ayun na meron pananampalataya, ngunit hindi matibay, hindi matatag. At yung mga palay, kumbaga sabi nga sa Mateo, ang kaharian daw ng langit ay para daw isang lambat na hinulog sa dagat nang namapuno at hinila nila sa pangpang. Pinili po yung mga mabubuti, datapot itinapon ang masasama. So yung masasama, doon napunta sa dulo. Kaya ang kailangan po natin, yung pananampalataya natin matatag po yan. Kasi ang sabi, yung mga naasik sa mga batuan, tumubo naman siya. Ang problema nga lang, nung tumira itong araw, nalanta yung kanyang ugat, so namatay. At yung napunta sa mga buwanginan at sa mga dawagan, parehas lang din po siya. Tumubo man siya, kaso hindi rin na natili, natuyo rin siya, nawala. Pero yung pagka mga nahasikan, doon po sa matabang lupa, doon ang tinatawag na karya ng langit, ang anak ng Diyos, ang naghahatik po ng mabubuting balita at binhi. Gaya po natin, kung naangkin natin talaga, dapat po yun, tinatawag na kailangan po talaga mangyari na maghari ang Panginoong Jesucristo sa ating kapanahunan ngayon. Gaya po ng ginagawa natin ngayon na sana walang paimbabaw at pagpakunwari at yung pag-ibig na tinatawag na solito. Kasi pagka yung ako man, ayoko naman po talaga mangaral na mahaba eh. Pero hindi naman po ako madamot mag-share. Ang gusto ko lang pong mangyari, kahit na kakaunti at kakarampot na may mapulot po kayo kada Sabat o kada pumupunta tayo dito, hindi po yung parang nakakagaw yung pag-iisip natin eh. Ako sasabihin ko po sa inyo hindi pa po perfecto. Pero yung mga salita po ng Diyos, kasi pagka binabasa natin to, ako totoo po talaga. Hindi naman po sinasabi ko na ako po mabuti na lahat nagawa ko yan, ganun-ganun. Hindi po. Ako po minalalaman po ako sa kasulatan, pero hindi ko po siya sinasabi na napili sa akin. Pero lahat po ng mga salita ng Diyos, nalalaman ko. Kaso nga lang po talaga, ang nangyayari kong dito, yung ganito po kasi yan eh. Ito para direct to that point na lang tayo para mabilis. Habang tumataas po ang karunungan natin, palaki po ng palaki
para sa bawat isa. Pero ang kailangan po dyan, bawat na mga bumibigkas natin pananalita at yung ating subok sa buhay, malagpasan po natin yan. Kasi wala po tayong sasandalan eh. Totoo lang po talaga. Ang sandata natin, ang ating kaligtasan, ang ating buhay, nakasalalay dito, at hindi lang po buhay natin, buhay po ng sanlibutan at mamamayan. Diyan po tayo susugo sa mga lobo. Kung bawa, tayo mga tupa, susugo tayo sa mga lobo. Ngayon, gaya ng Panginoong Jesucristo, nangaral siya, nanggamot siya, bandang huli, sino ang pinili? Si Barabas. Dahil binigyan sila ng salapi. Ibig sabihin, ganun po ba tayo? Parang si tinatawag na apostol, si Judas, na hindi daw po mabubuo ang apostoles, 12 apostoles, kung wala daw isang Judas sa atin. Ngayon, pwede naman po tayo sabihin ng Judas, wala naman problema eh. Kasi hindi naman po si Judas talaga pumatay kay Panginoong Jesucristo eh. Kundi po yung mga ngayon, alam po natin lahat ng ganyan mga bagay. Kaso nga lang po, sana, yung pagkapako po na sinasabi, hindi na po mangyari kasi pagka gumagawa tayo ng kasalanan, patuloy po siya napapako kasi pasalin po natin ang kanyang pong krus. Ang pagpapasan po ng krus niya, yung paggagawa po natin dito, yung pananalita ng Diyos, gagawa tayo ng mga ating mga tungkulin, yung mga nakasaad dito. Ang sabi nga po, hindi makukulang, hindi madadagdagan, at hindi kayo nyo pwedeng ibalin o pag sumabi kang oo, hindi. Ilan po nga ang ating ating bawa ito. Pagka nga daw po tayo na dinanumpa, oo lang at hindi. Kasi pag umuupo tayo, malaki pong ano yun eh. Malaki pong gampanin o ibig sabihin, tawag dito yung basta sa atin na tayo yung tungkulin natin, gampanin natin, ayan pong mga mabibigat. Pero sa ating po mga sa buhay na tinatawag na mananamba, mabigat din po tungkulin din natin. Kasi sumasamba tayo dito. Tapos, makakasalabuhar tayo sa tao, magayat po namin. Kasi yung kailangan po talaga maglarawan po yan talaga sa atin. At yung bibiruin nyo po gaya ng mga nagsasalita rin po dito, ulitin ko lang po. Siyempre, paulit-ulit ang karamdaman natin, nakakagawa tayo ng kasalanan. Ako po, yung sakit ko natin sa akin, ubo, naging normal po yan kasi sa sigarilyo ko po yan. Kaya sabi ni Kuya John, na yung mga pumapasok sa bibig, na dumalabas sa daanan ng dumi, hindi po yan nakakaawa sa mga tao. Pero yung sakit ko, sa ako po ang mismo gumagawa ng sakit ko sa sarili ko. Dahil yung paninigarilyo ko, kaya hindi mawala yung gusto ko. Pero nalalaman ko po na ako po yung nagkamali roon. Pero yung mga tinatawag na pananalita, yung mga kailangan, nakapokus po tayo lahat yan, nakabatay sa kasulatan eh, para hindi po tayo nakakapanakit ng damdamin ng iba, o kung marunong tayo manakit, marunong din po tayo maghilom. At kung marunong po tayong magpakumbaba at magpatawad, patawarin po natin. Kasi kung ang Diyos nga po nagpapatawad eh, tayo pa po kayang tao. Tapos ang bukod pa po sa atin, sabi ng kapatid na Roldan na sinabi na rin ito kanina, pare-pares lang po tayo pantay-pantay. At hindi po tayo pwedeng umatol sa kapatid natin, walang sinasabing maliit at walang sinasabing mataas. Dahil sinasabi rin ng pastor sa atin, yung nagmamataas daw po ay ibinababa. At yung mga nagmababa ay itinataas daw po yan. Conforme po sa gawa natin yan. At masasabi ko lang po sa inyo, bago ko puputulin to umagang ito, na sana yung pagpakumbaba natin at pagpaging dito po tayo na nananatili, sana po ay hindi po mawalang kabuluhan ang lahat po ng ating mga pinagpapagalan. Kasi hindi pa naman po talaga uli ang lahat. Pero ginaganap po natin ang ating tungkulin at minamadali po tayo ng mga banal na espiritu. Gaya po nung nakaraan, nang nakasama po ako dun sa Tarlac, nasabihan po ako kasi anong sinabi sa akin. Ang sabi po sa akin ganito, ang sabi po sa akin, wag daw po pagbulong-bulong ang aking damdamin. Sumisilak po daw. Kasi ibig sabihin po niyan, yung pressure ko po kasi sabihin ko po sa inyo totoo. Ay, ano po ko, high blood kahit po ako bata. Ibig sabihin, madali pong minute ang gusto ko. So, ayun po talaga ang yung tinatawag na, ayun lang po sa akin, mainitin lang po ang ulo. Pero yung tatalim ng galit, wala po akong talim ng galit sa bawat isa. Ayun po ang papalam ko lang po sa inyo. Kaya sabi sa akin, iwasan ko daw ang silakbo ng damdamin ko. Kasi totoo po talaga, yung blood ko. Yung alam ko, sorry. Salamat.